Pinakalasinggerong presidente sa kasaysayan. Alam mo bang may mga presidente sa kasaysayan na hindi lang mahusay sa pamumuno, kundi mahusay din sa tagayan? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang pinakamalalasingerong presidente na halos hindi na yata nalalasing kahit isang bariles ng alak ang naubos. Sino-sino sila at paano naapektuhan ng alak ang kanilang pamamahala? Alamin natin! Sa kasaysayan, maraming presidente ang mahilig uminom. Pero ang ilan sa kanila, hindi lang simpleng inom, literal na hindi mabubuhay ng walang alak. Winston Churchill, UK. Kilala bilang matapang na leader noong World War II. Pero alam mo bang halos buong araw siyang may hawak na alak? Whiskey sa umaga, champagne sa tanghalian, brandy sa gabi, parang tubig lang sa kanya. Sabi niya, I have taken more out of alcohol than alcohol has taken out of me. Boris Yeltsin, Russia. Isa sa pinaka-infamous na lasenggerong presidente ng Russia. Isang beses, nakita siyang lasing sa Amerika at naghanap ng pizza sa kalagitnaan ng gabi. Ang kanyang pagiging palainom ay sinisisi sa pagbagsak ng ekonomiya ng Russia noong dekada 90. Ulysses S. Grant ng Amerika. Isa sa mga pinakamatapang na general ng Amerika pero mahina raw sa alak. Madalas siyang uminom ng whiskey kahit nasa battlefield. Pero kahit lasing, nanalo pa rin sa mga laban. Kaya tawag sa kanya ng ilan, the Drunken Victor. Pero sa lahat ng lasinggerong presidente, isang pangalan ang nangingibabaw. Theodore Roosevelt ng Amerika. Mahilig sa whiskey, rum at cocktail na tinatawag niyang the old-fashioned. Kahit sa mga bundok o giyera, may dala siyang alak. Pero kahit mahilig sa inuman, isa siya sa pinakamatapang at respetadong presidente sa kasaysayan. Ang tanong, ang pagiging lasenggero ba ay nakatulong o nakasama sa kanilang pamamahala? May mga presidente na mas lumalakas ang loob dahil sa alak. Pero ang iba, nagkaroon ng mga kontrobersya dahil dito, tulad ng mga maling desisyon o kahihiyan sa publiko. Kaya ano sa tingin mo? Ang pagiging malakas uminom ba ay hadlang o isang advantage